Tinawag nila akong basahan. 10 taon akong yumuko, naglaban ng kanilang maruruming damit, at tinanggap ang bawat dura ng panghahamak. Akala nila, ang halaga ko ay kasinliit ng barya sa kanilang bulsa. Pero hindi nila alam, ang inaapakan nilang sahig. Ako ang may-ari. Ang kinakain nilang steak, galing sa bulsa ko. Ngayong gabi, tatanggalin ko ang maskara. Handa na ba silang malaman na ang kanilang katulong ay ang kanilang reyna? Hey nako ate, kahit balutin mo pa ng ginto yung katawan mo, amoy katulong ka pa rin. It's just... Ang boses ni Clarissa ay parang bubog na gumuhit sa malamig na hangin ng wine cellar. Nakatayo ako sa likod ng isang estante ng mga mamahaling alak. Hawak ang isang bote ng Chateau Margaux na nagkakahalaga ng ₱250,000. Tinitiyak ko lang na hindi ito peke para sa gaganaping Golden Gala ng aming kumpanya, ng aking kumpanya. Ang mga daliri ko na may kaunting kalyo mula sa paglalaba ng kanilang mga damit at paghahanda ng kanilang pagkain ay marahang napahigpit sa bote. Ang lamig ng salamin ay tila gumapang sa aking balat, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na biglang nagliyab sa aking dibdib. 10 taon. 10 taon ng pagtitiis, ng pagpikit ng mata, ng paglunok sa bawat masasakit na salita para sa kapayapaan na hindi naman tunay, para sa isang pamilyang hindi ako kailanman itinuring na kapamilya. Sa bawat patak ng pawis na inalay ko para sa kanila, bakit isang dagat ng kahihiyan ang isinusukli nila sa akin? Pinilit kong alisin sa isip ang mga salita niya at ibinalik ang atensyon sa ledger na hawak ko. Maria Isabel ako sa papel, ang tagapagtatag at ang nag-iisang may-ari ng Isla de Oro Hotel and Resorts. Ngunit sa mansyon na tinitirhan namin, isa lamang akong asawa ni Rafael, isang manugang na taga-probinsya, isang extra sa perpektong larawan ng kanilang pamilya. At sa araw na ito, isa akong head waitress na nag-iimbestiga sa sarili kong negosyo. May mali sa mga numero. May 10 kahon ng alak na nakalistang na i-deliver, ngunit wala sa cellar. At ang pirma sa delivery receipt, pamilyar. Ito ang eleganteng pirma ng aking asawa, si Rafael. Napalunok ako. Hindi niya ito magagawa. Hindi si Rafael. Tila bumalik sa aking alaala ang huling habilin ng kanyang ama sa akin bago ito pumanaw. Nakahawak ang payat niyang kamay sa akin. Ang mga matay may pakiusap. Belle, pasensya na sa ugali ng mag-ina ko. Mahalin mo sila para sa akin. At alagaan mo si Rafael, he needs a strong woman beside him. Huwag mong bibitawan ang pamilyang ito. Tumango ako. Isang pangakong binitawan sa gitna ng aking mga luha. Ang pangakong yon ang naging tanikala ko sa loob ng 10 taon. Ang marahang kalansing ng mga bote sa di kalayuan ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Nagmamadaling umakyat si Clarissa. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay umuukit ng tunog ng pagmamataas sa bawat hakbang. Isinara ko ang ledger at maingat na ibinalik ang bote ng alak sa lalagyan. Kailangan ko nang umuwi. Kailangan kong makita ang aking anak, ang nag-iisang liwanag sa madilim kong mundo, si Maya. Bago ako tuluyang umalis, napansin ko ang isang kahon ng Belgian chocolates sa mesa ng pastry chef. May maliit na yupi sa gilid kaya hindi na ito maiseserve sa mga bisita. Kinuha ko ito. Paborito ito ni Maya. Kahit sa ganitong paraan man lang, maipadama ko sa kanya ang tamis na ipinagkakait sa akin ng mundo. Ang pagmamaneho pauwi ay mabilis. Ang malaking gate ng mansyon ay bumukas na parang bibig ng isang halimaw na handa akong lamunin muli. Pumarada ako sa gilid, sa tabi ng mga sasakyan ng mga hardinero. Bawal kong iparada ang luma kong kotse sa main driveway. Utos ni Doña Stella ang aking biyenan. Pagpasok ko sa loob, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin. Kadalasan, naririnig ko ang tawanan ni Stella at Clarissa habang nanonood ng TV o ang malambing na boses ni Maya na naglalaro. Ngunit ngayon, wala.
Isang masamang kutob ang gumapang sa aking puso. Dahan-dahan akong naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. At doon, sa gitna ng malawak na sala, nakita ko ang aking anak. Si Maya, ang aking 5 taong gulang na anghel, ay nakatayo sa isang sulok, nanginginig ang maliliit na balikat. Sa sahig, sa tabi ng kanyang mga paa, ay ang nagkalat na piraso ng isang mamahaling plorera. Sa tapat niya, nakatayo si Clarissa, nakapamaywang. Ang mukha ay kulubot sa galit. At sa pisngi ng aking anak, may isang mapulang marka. Isang markang hugis kamay. Hindi. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang kahon ng tsokolateng hawak ko ay nahulog mula sa aking mga kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na karpet ay halos hindi ko narinig. Anong nangyari dito? Ang boses ko ay basag at mahina. Tumingin sa akin si Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Yang magaling mong anak, binasag ang paborito kong vase. Tingnan mo, 100,000 ang halaga niyan. Ang aking mga mata ay hindi nakatingin sa basag na plorera. Nakapako ang mga ito sa pulang marka, sa pisngi ni Maya. Lumapit ako sa aking anak, yumuko, at hinawakan ang kanyang mukha. Nanginginig siya sa takot. Sinampal mo ba siya? Tanong ko. Ang bawat salita ay may bigat ng bakal. Tinaasan ako ng kilay ni Clarissa. Oo, at kulang pa yan. Dapat sa batang yan dinidisiplina. Palibhasa, wala kang kwentang ina. Sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ko. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay isang malamig, nakakamatay na katahimikan. Ang pangako ko sa aking biyenang lalaki. Ang 10 taon ng pagpapakumbaba. Ang lahat ng yun ay nag-abo at tinangay ng hangin. Tumingala ako mula sa aking anak at tumingin ng diretso sa mga mata ni Clarissa. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang maamong si Maria. Ang kaharap niya ay si Maria Isabel, ang emperatrice ng imperyong inaapakan niya. At ang imperyong ito ay babagsak sa kanyang ulo. Dahan-dahan kong idinampi ang balot ng yelo sa namamagang pisngi ni Maya. Sa bawat pagdampi ng malamig na tela sa kanyang mainit at mapulang balat, parang tinutusok din ng libu-libong karayom ang puso ko. Nakaupo kami sa gilid ng kanyang maliit na kama, ang tanging sulok sa malaking bahay na ito na maituturing naming kanlungan. Ang ilaw ng lampshade ay nagbibigay ng madilim na anino sa kanyang inosenteng mukha, na ngayon ay nababahira ng takot at kalituhan. Mama! Basag ang tinig ni Maya habang nakatingin sa akin ang kanyang malalaking mata. Masama po ba akong bata? Bakit po galit si Tita Clarissa? Pinigil ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Hinaplos ko ang kanyang buhok, pilit na ngumingiti kahit na ang kalooban ko ay gumuguho na. Hindi anak, napakabait mong bata. Anghel ka ni Mama. Di ba? Siguro, pagod lang si tita mo. Ang pagsisinungaling sa sarili kong anak ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Pero paano ko ipapaliwanag sa isang 5 taong gulang na ang tanging kasalanan niya ay ang pagiging anak ko? Na ang dugo na nananalaytay sa kanya ay kinasusuklaman ng pamilyang dapat sanang nagmamahal sa kanya? Mama, kailan po tayo yayaman? Tanong niya ulit. Ang boses ay puno ng pag-asa. Sabi kasi ni tita, hampas lupa daw tayo. Kapag yumaman na po tayo, hindi na nila ako sasaktan, di ba? Ang tanong na yon ay parang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Clarissa. Niyakap ko ng mahigpit si Maya. Ibinaon ang mukha ko sa kanyang leeg para hindi niya makita ang pagbagsak ng luha ko. Kung alam mo lang, anak. Kung alam mo lang na ang kama na hinihigaan mo, ang bahay na tinitirhan natin, at ang kumpanyang ipinagmamalaki ng tita mo ay sa atin. Tayo ang may-ari ng kaharian, pero tayo ang nakatira sa kulungan. Nang makatulog na si Maya, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto.
Ang amoy ng bawang at mantikilya ay sumalubong sa akin mula sa dining area. Rinig na rinig ko ang tawanan nina Doña Stella at Clarissa, kasabay ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana. Sumilip ako mula sa hamba ng pinto ng kusina. Nakahain sa mahabang mesa ang mga sugpo, alimango at ang paborito nilang steak. Ang alak na iniinom nila ay ang parehong brand na inilista ko kanina sa inventory. Masaya silang nagkukwentuhan, tila walang nangyaring pananakit kanina, tila walang batang umiyak. Dumiretso ako sa dirty kitchen, ang masikip at mainit na parte ng bahay kung saan nagluluto ang mga katulong. Doon, sa ibabaw ng lababo, nakahain ang aking hapunan, isang pirasong pritong tuyo at sinangag na kanin. Naupo ako sa maliit na bangkito, ang ingay ng kanilang kasiyahan sa air-conditioned na dining room ay tila nanunuya sa akin habang kinakamay ko ang tuyo. Ito ang realidad ng buhay ko. Ako ang nagbabayad para sa kanilang kapistahan habang ako ay namumulot ng mga mumo. Ang bawat subo ng maalat na isda ay may halong pait ng aking sitwasyon. Bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Rafael. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango na iniregalo ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Nakasuot siya ng plansadong polo, gwapo at kagalang-galang tingnan. Pero nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang agad na pag-iwas niya. "Kumain ka na?" tanong niya. Hindi makatingin ng diretso. Lumapit siya sa ref para kumuha ng tubig, iniiwasang makita ang ulam ko. Sinampal ni Clarissa si Maya. Sabi ko ng diretso, hindi na nagpaligoy-ligoy. Ang boses ko ay mahina, pero matalim. Natigilan si Rafael sa pag-inom. Bumuntong hininga siya. Isang tunog na sanay na akong marinig. Ang tunog ng pagsuko. "Isabel, alam ko. Narinig ko kanina." "Narinig mo?" Tumayo ako. Nanginginig ang mga kamay. "Narinig mo at wala kang ginawa?" "Rafael, anak mo yon. 5 taong gulang pa lang siya." Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mga balikat ko, pero tinabig ko ang mga kamay niya. "Hon, please." Pakiusap niya. Ang mukha ay puno ng pagod. "Intindihin mo na lang muna si Clarissa. Stress siya sa preparations para sa gala. Alam mo naman ang ugali ni Mama at Clarissa, di ba? Kapag pinatulan natin, lalo lang gugulo. Ayaw ko ng away sa bahay. Ayaw mo ng away, kaya hahayaan mo na lang na saktan nila kami?" Ang luhang kanina ko pa pinipigil ay tuluyan ng pumatak. Tinitigan ko siya. Hinahanap ang lalaking matapang na minahal ko noon. Ang lalaking nangakong proprotektahan ako. Pero wala akong makita, kundi isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Isang lalaking nakapo ng tapang dahil sa takot sa kanyang ina. "Kaunting tiis na lang, Isabel, please, para sa akin." Bulong niya bago tumalikod at lumabas ng kusina. Pabalik sa liwanag ng dining room kung saan naroon ang kanyang tunay na pamilya. Naiwan akong nakatayo sa dilim. Ang lasa ng tuyo at asin ay nananatili sa aking dila. Kaunting tiis. Iyon na lang palagi. Nang sumapit ang hating gabi at tahimik na ang buong bahay, pumasok ako sa walk-in closet ng aming kwarto. Sa ilalim ng tumpok ng mga lumang damit na inuutos ni Stella na ipamigay ko, kinuha ko ang aking itinatagong laptop. Pagbukas ng screen, nagbago ang hangin sa paligid ko. Wala na ang maamong si Isabel. Ang humaharap sa screen ay si Mwai, ang chairman ng board. Binuksan ko ang financial report para sa Golden Gala. Nakita ko ang request for additional funds na ipinadala ni Clarissa. 5 milyong piso para daw sa emergency logistics. Alam kong kasinungalingan ito. Alam kong ibubulsa lang niya ito. Pero sa halip na i-reject, dahan-dahan kong pinindot ang approve. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. "Sige, Clarissa, kunin mo ang pera. Magpakalunod ka sa kasakiman mo.
Dahil ang bawat sentimo na ninanakaw mo ngayon ay magiging kadena na hihila sa'yo pababa sa impyerno kapag dumating ang tamang panahon. Ang ebidensya ay naiipon. Ang patibong ay nakahanda na. Kinabukasan, habang naghahanda ako ng almusal, pumasok si Doña Stella sa kusina. Nakasuot siya ng silk robe, hawak ang isang tasa ng kape na ako ang nagtimpla. Maria, tawag niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nagkaproblema sa staffing ng catering para sa gala bukas. Kulang ng tao. Huminto ako sa paghihiwa ng prutas. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mama? Humarap siya sa akin. Isang ngiting matamis, ngunit nakakalas ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ikaw ang magsaserve sa VIP table namin. Total, sanay ka naman sa ganyang trabaho, di ba? At least, magkakaroon ka ng silbi sa kumpanya ng asawa mo. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng puso ko. Gusto niya akong gawing utusan sa harap ng mga business partners, sa harap ng media, sa mismong gabi ng anibersaryo ng kumpanyang ako ang may-ari. Gusto niyang ipamukha sa lahat na ako ay hamak na alipin lamang. Pinigilan ko ang panginginig ng aking kamay na hawak ang kutsilyo. Huminga ako ng malalim. Kung ito ang gusto mo, Stella, pagbibigyan kita. Dadalo ako sa piging ng mga buwitre, pero sisiguraduhin kong ito na ang huling hapunan na masisiyahan kayo. Opo, Mama. Sagot ko ng mahinahon habang sa loob-loob ko ay naghahanda na ang bagyo. Susundin ko po kayo. Kinabukasan ang araw bago ang Golden Gala ay nagsimula tulad ng dati. Nagtimpla ako ng kape para kay Doña Stella, naghanda ng baon para kay Maya, at pinlansya ang damit ni Rafael. Isang perpektong imahe ng isang masunuring asawa at manugang. Ngunit sa ilalim ng suot kong uniforme ng katulong sa bahay, ang isip ko ay tumatakbo na parang isang makina. Ngayon ang araw ng lihim na audit. Pagdating sa Isla de Oro, hindi ako dumiretso sa pantry ng mga staff. Naghintay ako sa isang pasilyo na bihirang daanan ng tao, kung saan nakapwesto ang isang security camera na alam kong ako lang ang may access para i-delete ang footage. Nang wala ng anino sa paligid, yumuko ako. Dahan-dahan kong hinubad ang luma at pudpud kong sapatos na pangserbisyo. Mula sa ilalim ng naninilaw na sole, maingat kong kinuha ang isang manipis na card. Isang master key card na kayang magbukas ng lahat ng pinto sa hotel na ito. Mula sa presidential suite hanggang sa pinakasikretong silid. Ang server room ay malamig at tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng mga computer ang maririnig. Ang lamig ay tila gumapang sa aking mga braso, ngunit ang dugo ko ay kumukulo sa determinasyon. Isinaksak ko ang isang maliit na USB drive sa main server. Ilang sandali lang, ang lahat ng files ng Isla de Oro sa loob ng nakaraang 5 taon ay nasa aking mga kamay na. Umupo ako sa sahig, sa gitna ng mga kumukurap na ilaw ng teknolohiya, at sinimula ng paghahanap. Hindi nagtagal, nakita ko ito. Isang folder na may pangalang Project Angel Wings, isang charity fund na itinatag ng aking yumaong biyenan para sa mga batang may malubhang karamdaman. Napakaganda ng pangalan, pero ang laman ay demonyo. Nakita ko ang mga transaksyon. Milyon-milyong piso ang inilalabas buwan-buwan. Ang mga pangalan ng mga supplier ay peke. Ang mga resibo ay gawa-gawa lang. At lahat ng approval ay may pirma ni Clarissa. Ang dugo ko ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang proposal ng charity. Nakalista doon ang pangalan ng mga bata, ang kanilang mga sakit, ang kanilang mga pangarap. Mga batang umaasa sa tulong na hindi kailanman dumating. Saan napunta ang pera? Ibinukas ko ang isa pang file, ang personal na bank statement ni Clarissa. Doon nakalista ang kanyang mga pinamili. Isang Birkin bag, isang linggong bakasyon sa Paris, isang down payment para sa isang bagong sports car. Ginamit niya ang pera ng mga batang may sakit para sa kanyang luho. Ginamit niya ang kanilang mga luha para pambili ng kanyang mga diamante. Isang matinding galit ang bumalot sa akin.
Isang galit na mas malamig pa sa hangin ng server room. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa panlalait nila sa aking pagkatao. Ito ay tungkol sa hustisya. Habang naglilipat ako ng mga kopya ng file, isang notifikasyon ang lumabas sa aking laptop. Isang live feed mula sa CCTV sa lobby. Nakita ko si Rafael, kadarating lang, naglalakad na may ere ng isang boss. Ngunit habang siya ay dumadaan, nakita ko ang mga staff na nagbubulungan sa kanyang likuran. Ang iba'y nagpipigil ng tawa. Ang iba'y umiiling na may halong awa. Alam ng lahat na siya ay isang hari na walang kaharian. Isang CEO na walang kapangyarihan. At sa isang saglit, naawa ako sa kanya. Naawa ako sa lalaking minahal ko na hinayaan ng sarili na maging isang tau-tauhan sa sarili niyang entablado. Mabilis kong tinapos ang aking ginagawa, siniguradong walang bakas na maiiwan. Paglabas ko ng server room, ibinalik ko ang keycard sa aking sapatos at naglakad na parang ordinaryong empleyado. Ngunit ang bigat ng aking daladalahan ay hindi na lamang bigat ng sama ng loob, kundi bigat ng ebidensya. Sa pasilyo, nakasalubong ko si Aling Nena, isa sa mga pinakamatandang janitress sa hotel. Nakangiti siyang bumati sa akin. "Maria, ikaw pala yan." Bati ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagmamalasakit. "Kamusta ka naman? Mukhang pagod ka yata." "Ayos lang po, Aling Nena." Sagot ko. Pilit nang ngumingiti. Marami lang po talagang ginagawa. Si Aling Nena ay isang mabait na matandang babae na nagtrabaho sa Isla de Oro ng mahigit sa 20 taon. Kilala niya ako, hindi bilang may-ari, kundi bilang ang babaeng madalas niyang nakikitang nagtatrabaho nang walang reklamo, nagbibigay ng tip sa mga empleyado, at ngumingiti kahit nasa gitna ng unos. Ang kanyang mga mata ay nakakita ng maraming bagay at sa sandaling iyon, tila nakita niya ang lahat ng nasa isip ko. "Mag-iingat ka," bulong niya, hinawakan ang aking braso. "Alam ko kung gaano ka kabait, Maria. Huwag mong hahayaan na abusuhin ka ng mga taong hindi marunong magpahalaga." Ang kanyang mga salita ay parang isang yakap, isang paghimok na maging matapang. "Salamat po, Aling Nena," sagot ko. "Susubukan ko po." Habang naglalakad palayo, naramdaman ko ang pagkatok sa aking likuran. Lumingon ako. Si Clarissa. Ang kanyang muka ay nagliliyab sa galit. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay parang isang palaso. "Naglalakad," sagot ko ng mahinahon. "Naglalakad?" Tumawa siya ng mapanguyam. "Anong ginagawa mo sa lugar na to, peste ka? Huwag mong sabihin na nang-iispiya ka?" Ngumiti ako. "Bakit naman ako mag-espiya, Clarissa? Ginagawa ko lang ang trabaho ko." "Trabaho?" Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. "Alam mo, Maria, sa tingin ko, hindi ka na dapat narito. Nakakarindi ka, nakakadiri ka, kung hindi lang dahil kay Rafael." Hinayaan ko siyang magsalita. Alam kong ito ay isang palabas, isang pagtatangka na takutin ako. "May nakita ka ba?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay biglang naging mababa at mapanganib. "Wala," sagot ko sa isang tinig na mahinahon. "Sigurado ka?" Itinulak niya ako. Ang kanyang mga kamay ay gumagala sa aking mga balikat. "Baka may kinuha ka, baka may nakita ka, baka may sinabi sa iyo ang mga traidor mong kaibigan." Naramdaman ko ang kanyang mga daliri na humahaplos sa aking buhok. Hinahanap ang isang bagay. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matalas. Kinabahan ako. "Wala," ulit ko. Pilit na pinapanatiling walang ekspresyon ang aking muka. Sa sandaling iyon, nadama ko ang isang bagay na matigas na tumama sa aking likod. Isang bagay na malamig at mabigat. Isang bagay na nagpabagsak sa akin sa sahig. Isang bagay na biglang lumitaw ang mundo.
Nakita ko si Clarissa na nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang aking bag. At sa aking bag, nakasabit ang aking lahat ng ebidensya. Nakita ko yan, sabi niya, ngisi sa kanyang mga labi. Ikaw ang nagnakaw ng kwintas. Hindi, sagot ko, pilit na bumabangon. Sinungaling, sigaw niya. Magnanakaw ka, wala kang kwenta. Nagnanakaw ka, sigaw niya siya. At sa sandaling iyon, dumating ang mga gwardya. Nakita ko ang isang gwardya na papalapit sa akin. Pinilit kong tumayo. Nakita ko ang isa sa kanila. Nakilala ko siya, kaya tinuro ko siya. Siya ang aking tagapagbantay. Tinuro ko siya at sinabi ko, ito po ang nag-utos sa akin. Ang ganda mo sana, Maria. Kaso, kahit anong ligo mo, amoy ulam ka pa rin. Ang boses ni Clarissa ay humalo sa tunog ng mga violin na naglalaro sa gitna ng ballroom. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok. Suot ang aking puting uniforme na may itim na apron. Sa harap ko, ang malawak na selyo ng Isla de Oro ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang bawat kristal na nakabitin sa itaas ay tila mga mata ng libu-libong tao. Nagmamasid, humuhusga. Ang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay sapat na para mahilo ang sinuman. Ngunit para sa akin, ang tanging amoy na nangingibabaw ay ang amoy ng pang-aalipusta. Ngayong gabi ang Golden Gala, ang gabi kung saan ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Ngunit sa halip na suot ko ang isang terno na gawa ng sikat na designer, ang suot ko ay ang uniforme ng isang taong walang mukha sa paningin nila. Lumingon ako sa mahabang mesa kung saan nakaupo ang pamilya ni Rafael. Doon sila, sa gitna ng atensyon. Si Doña Stella ay parang isang reyna sa kanyang pulang gown, habang si Clarissa ay panay ang tawa, kasama ang kanyang mga kaibigang kasing-sama rin ng kanyang asal. Nakikita ko ang kanilang mga ngiti, mga ngiting binayaran ng mga batang nagugutom, mga ngiting ninakaw mula sa pondo ng charity. Waiter! Tubig nga rito! Sigaw ng isang matabang lalaki sa kabilang mesa. Dahan-dahan akong lumapit. Hawak ang silver tray. Habang ibinubuhos ko ang tubig, naramdaman ko ang pagtitig sa akin ng mga kaibigan ni Clarissa. Nagbubulungan sila, nagpipigil ng tawa habang itinuturo ang aking sapatos. Hindi ko sila tiningnan. Pinanatili ko ang aking likod na tuwid. Sa isip ko, binibilang ko ang bawat segundo. Ang bawat paghamak ay isang utang na sisingilin ko ng may interes. Maria, halika rito. Tawag ni Doña Stella. Hindi niya kailangang sumigaw. Sapat na ang kanyang malamig na tinig para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Lumapit ako sa kanilang mesa. Nakita ko si Rafael. Nakasuot siya ng tuxedo. Mukhang kagalang-galang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang baso. Hindi siya makatingin sa akin. Alam kong nahihiya siya. Nahihiya siya dahil ang kanyang asawa ay nagsisilbi sa harap ng kanyang mga kasamahan sa negosyo. Pero ang mas masakit, hindi siya nahihiya para sa akin. Nahihiya siya para sa kanyang sarili. Pakidala itong mga maruruming plato sa kusina. Utos ni Stella, sabay tulak ng isang platong may tira-tirang pagkain sa harap ko. At pakibilisan, baka mamaya ay mapagkamalan ka pang bisita rito. Nakakahiya sa mga totoong tao. Kinuha ko ang plato. Sa isang maikling sandali, nagtama ang paningin namin ni Rafael. Nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga. Gusto niyang magsalita. Alam ko. Ngunit nang tignan siya ni Stella, agad siyang yumuko. Opo, ma'am, sagot ko. Ang salitang ma'am ay parang lason sa aking dila. Habang naglalakad ako, pabalik sa kusina, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa siko ko. Si Rafael pala.
Hinila niya ako sa isang maliit na pasilyo, malayo sa mga mata ng mga bisita. Isabel, sorry. Bulong niya. Ang boses ay puno ng pait. Inayos niya ang pagkakatali ng aking apron. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Sana hindi mo na lang tinanggap ang gusto ni Mama. Hindi mo kailangang gawin ito. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ginagawa ko ito dahil gusto nilang ipakita kung nasaan ang lugar ko, Rafael. At hinahayaan mo sila. Alam mong wala akong magawa. Giit niya. Ngumiti ako ng mapait. Inayos ko ang kanyang kabate, isang huling haplos ng pagmamahal bago ang lahat ay magbago. May magagawa ka, Rafael. Pinili mo lang na tumahimik. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na itong matapos. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang malakas na kalansing ng baso mula sa ballroom. Isang tunog na tila hudyat ng pagsisimula ng gulo. Mabilis akong lumabas ng pasilyo at bumalik sa sulyap ng lahat. Nakita ko si Clarissa na nakatayo, malapit sa gitna ng stage, hawak ang isang baso ng pulang alak. Nakatingin siya sa akin nang may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, isang kinang na alam kong nangangahulugan ng panganib. Maria, dito. Sigaw niya. Ang boses ay sapat na para tumingin ang lahat ng VIP. May dumi ang sapatos ni Madam Victoria. Pakilinis naman Mukhang ikaw lang ang may karanasan sa pagluhod dito. Ang buong ballroom ay biglang tumahimik. Ang mga violin ay huminto sa pagtugtog. Libo-libong pares ng mga mata ang nakatuon sa akin. Nakita ko ang mapanuyang nga ng ngiti sa mga labi ni Clarissa. Nakita ko ang pag-aabang ng mga buwitre sa aking pagbagsak. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking tray. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang apoy. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Ang sandali kung saan tuluyan nilang sisirain ang aking dangal sa harap ng buong mundo. Ngunit hindi nila alam, sa ilalim ng aking puting apron, ang master keycard ko ay nakahanda na. At sa labas ng pinto, ang aking abogado ay naghihintay na ng hudyat. Luhod, Maria, hindi mo ba narinig? Ang sabi ko, punasan mo ang sapatos ni Madam Victoria. Ngayon din. Ang boses ni Clarissa ay matalas at puno ng pangungutya, na umalingaw-ngaw sa gitna ng biglang natahimik na ballroom. Ang mga dambuhalang chandelier sa itaas ay tila naging mga piping saksi sa eksenang ito. Ang kanilang liwanag ay tumatama sa mukha ni Clarissa na tila isang demonyong nagtatagumpay. Ang lahat ng mata, mga mata ng mga makapangyarihang tao sa negosyo, mga socialite at maging ang mga kamera ng mga media ay nakatutok sa akin. Naramdaman ko ang lamig ng aircon na tila nanunuot sa aking balat. Ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa mga taong nasa harapan ko. Sa tabi ni Clarissa, si Madam Victoria ay nakatayo ng may pagmamataas. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakataas sa pandidiri. Itong babaeng ito? Siya ba ang asawa ni Rafael? My God, Stella, I didn't know you hired scavengers for your family. Naririnig ko ang mahihinang tawanan mula sa mga kalapit na mesa. Ang bawat hagik-hik ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Tiningnan ko si Doña Stella. Nakaupo siya ng tuwid. Marahang iniikot ang kanyang wine glass at may isang maliit na ngiting nakapaskil sa kanyang mga labi. Wala siyang balak pigilan ng kanyang anak. Sa katunayan, tila ine-enjoy niya ang bawat sandali ng aking pagkapahiya. Ano pang hinihintay mo, Maria? Dagdag ni Stella, ang kanyang tinig ay malamig at walang pakialam. Gawin mo ang sinasabi ng hipag mo. Isang malaking karangalan na mapagsilbihan mo ang isa sa mga pinakaimportanteng panauhin natin. Huwag mong ipakita sa lahat na wala kang pinag-aralan. Dahan-dahan akong yumuko. Hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa bigat ng emosyong nararamdaman ko. Sa ilalim ng aking puting apron, ang aking mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumao ng aking mga kuko
sa aking palad. Nararamdaman ko ang pagdaloy ng mainit na dugo mula sa mga sugat na yon. Ngunit hindi yon kasing hapdi ng sugat sa aking dangal. Maria, bingi ka ba? Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, itinulak ni Clarissa ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang pulang alak ay tumalsik sa aking puting uniforme, tila isang sariwang sugat na kumalat sa aking dibdib. Ang malamig at malagkit na likido ay dumaloy pababa. Binabasa ang aking damit, habang ang mga piraso ng basag na kristal ay nagkalat sa paligid ng aking mga paa. Oops, sorry. My hand slipped. Pang-uuyam ni Clarissa, sabay takip ng kamay sa kanyang bibig na tila nagulat, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Oh look Maria, nadumihan na rin ang sahig. Isabay mo na rin yan sa paglilinis ng sapatos ni Madam. Tutal, sanay ka naman sa dumi, di ba? Napaluhod ako. Hindi dahil sa utos nila, kundi dahil sa biglaang panghihina ng aking mga tuhod. Nakatingin ako sa mga piraso ng basag na baso sa sahig. Sa bawat kislap ng kristal, nakikita ko ang 10 taon ng aking buhay. 10 taon ng pagtitiis, 10 taon ng pagluluto, paglalaba, at pag-aalaga sa mga taong ito na ngayon ay tinatapakan ako sa harap ng lahat. Naalala ko, si Maya. Naalala ko ang marka ng sampal sa kanyang pisngi. At doon, sa gitna ng aking pagkakaluhod, naramdaman ko ang isang bagay na tuluyang nabasag sa loob ko. Hindi ito ang kristal na baso. Ito ang aking pasensya. Ito ang aking tanikala. Tumingala ako. Hindi kay Clarissa, hindi kay Stella, kundi sa isang kamera na nakatutok sa amin mula sa malayo. Isang live feed na alam kong pinapanood ng libu-libong tao sa labas ng ballroom na ito. Isang matapang at malamig na tingin ang ibinigay ko. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Inabot ko ang isang piraso ng basag na kristal. Naramdaman ko ang talim nito sa aking mga daliri, ngunit hindi ako gumalaw. Rafael, tawag ko sa aking asawa. Ang boses ko ay mahina, pero sapat na upang marinig niya sa gitna ng namumunong katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pawis na namumuo sa kanyang noo sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga tao ay nagbubulungan, nag-aabang kung gagawin ba ng CEO ang nararapat, ang ipagtanggol ang kanyang asawa. Ngunit nang makarating siya sa harap ko, hindi niya ako itinayo. Hindi niya ako niyakap. Sa halip, yumuko siya at bumulong sa aking tainga. Ang boses niya ay puno ng takot at pakiusap. Isabel, please, gawin mo na lang ang gusto nila. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Mapapahiya tayo sa mga investor. Isang punas lang naman, Isabel, para sa kumpanya, para sa akin. Ang mga salitang yon ay mas matalas pa kaysa sa basag na kristal na hawak ko. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang huling hibla ng pag-asa na itinatago ko para sa lalaking ito ay tuluyang naputol. Ang kumpanyang ako ang nagpatayo. Ang kumpanyang ako ang nagligtas mula sa pagkalugi gamit ang sarili kong pawis at talino. At ngayon, hihilingin niya sa akin na ilubog ang aking dangal sa putik para sa kumpanyang akala niya ay sa kanya. Narinig ko ang malakas na halakhak ni Clarissa. Ayan na pala ang dakilang asawa. Kita mo na, Maria, pati ang asawa mo. Alam kung saan ang lugar mo. Huwag ka nang mag-inarte. Maglinis ka na. Dahan-dahan akong tumingala. Hindi na ang mga mata ng isang matimtimang asawa ang nakita nila. Ang aking mga mata ay nagniningning na tila nagbabagang bakal. Ang dugo mula sa aking mga daliri ay humalo sa pulang alak sa aking puting uniforme na lumikha ng isang kulay na tila isang marangyang terno ng digmaan. Binitawan ko ang piraso ng kristal. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi mabilis,
kundi may dambuhalang bigat sa bawat pag-angat ng aking katawan. Pinagpag ko ang aking maruming apron. Ituwid ko ang aking likod hanggang sa maramdaman ko ang bawat pulgada ng aking taas. Tama ka, Clarissa. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, malinaw, at umaabot sa bawat sulok ng ballroom. Dapat nang malaman ng lahat kung ano ang tunay kong lugar dito. Humarap ako kay Rafael, na ngayon ay mukhang isang batang nawawala sa gitna ng bagyo. Pagkatapos ay tumingin ako kay Doña Stella, na unti-unti nang nawawala ang ngiti sa mga labi. Sa wakas, tumingin ako sa mga kamera na nakatutok sa amin. Naglakad ako patungo sa gitna ng stage, sa tapat ng podium, kung saan nakalagay ang gintong mikropono. Walang sino man ang humarang sa akin. Ang aking aura ay tila isang pader na hindi nila kayang pasukin. Nang hawakan ko ang mikropono, ang tunog ng feedback nito ay tila isang sigaw ng paggising sa buong gusali. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ang bawat salita ay may dalang kapangyarihan na tila yayanig sa pundasyon ng Isla de Oro. Sa loob ng 10 taon, nakilala ninyo ako bilang ang anino sa likod ng pamilyang ito, ang babaeng tagapagluto, tagaplansa at tagaserbisyo. Ngayong gabi, tinawag ninyo akong basahan. Pinilit ninyo akong lumuhod. Tumingin ako ng diretso kay Clarissa na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. Pero bago ninyo tuluyang itapon ang basahan na ito, baka gusto ninyong malaman kung kaninong pera ang ginamit ninyo pambili ng mga gown na suot ninyo. Baka gusto ninyong malaman kung kaninong pirma ang kailangan para hindi kayo kaladkarin palabas ng hotel na ito dahil sa mga utang ninyo. Naramdaman ko ang tensyon sa buong paligid. Ang mga waiter ay huminto sa paggalaw. Ang mga guest ay nakalimutan ang kanilang mga pagkain. Attorney Santos, pasok! Sigaw ko sa isang malakas na tinig. Mula sa malaking pintuan ng ballroom, pumasok ang isang lalaking nakasuit. Hawak ang isang makapal na folder. Ang lahat ay lumingon. Siya ang pinakasikat at pinakamahal na abogado sa bansa. Ang abogado na tanging ang pinakamayayaman lamang ang kayang kumuha. Humarap ako muli sa mikropono. Isang matapang na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi, habang ang luha ng galit at kalayaan ay sabay na dumadaloy sa aking mga pisngi. Ngayong gabi, hindi lang baso ang nabasag dito. Nabasag na rin ang pasensya ko. Clarissa, Stella, Rafael, oras na para malaman ninyo kung sino talaga ang pinagsisilbihan ninyo. Kinuha ko ang folder mula kay Attorney Santos at inilabas ang isang dokumento, ang orihinal na titulo at ang Articles of Incorporation ng buong kumpanya. Iniharap ko ito sa kamera upang makita ng lahat. Ako si Maria Isabel Valderrama Imperial at ako ang nag-iisang may-ari ng imperyong ito. Ang katahimikang bumalot sa buong ballroom ay tila isang mabigat na kumot na dumiin sa bawat hininga ng mga naroroon. Ang mga kislap ng mga kamera na kanina ay walang tigil, ay tila naging mga piping saksi sa isang himalang hindi nila inaasahan. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang aking maruming apron ay nakalawit pa rin sa aking baywang, isang matinding kaibahan sa gintong mikroponong hawak ko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang Maria na tinitingnan nila ng may awa. Ito ay isang malaking biro. Ang boses ni Clarissa ay bumasag sa katahimikan, matinis at nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago sa likod ng isang pilit na tawa. Matingnan mo siya. Nag-iilusyon na ang katulong mo. Attorney Santos, bakit ka nagpapadala sa laro ng babaeng ito? Hindi sumagot si Attorney Santos. Sa halip lumapit siya sa gitna at binuksan ang kanyang leather case. Inilabas niya ang mga dokumentong may tatak ng Securities and Exchange Commission at ang orihinal na titulo ng lupang kinatatayuan ng hotel na ito. Makinig kayong lahat. Ang boses ni Attorney Santos ay umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad.
Ang lahat ng ari-arian ng Isla de Oro Group of Companies, kasama na ang mansyong tinitirhan ng pamilya Valderrama, ay nakarehistro sa ilalim ng pangalang Maria Isabel Valderrama Imperial. Si Ginoong Rafael Valderrama ay itinalaga lamang bilang kinatawan, ngunit ang lahat ng pondo at kapangyarihan ay nagmumula sa aking kliyente. Nakita ko ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Rafael. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pag-aalala para sa kanyang reputasyon ay naging kasing puti ng papel. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit at pagkalito. Isabel, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko siya sinagot ng direkta. Tumingin ako kay Doña Stella. Ang reyna ng mansyon ay tila nawalan ng trono sa isang iglap. Ang kanyang mga kamay na kanina ay may hawak na wine glass ay nanginginig na ngayon, at ang kanyang labi ay bahagyang nakabukas habang nakatitig sa akin. Dahan-dahan kong kinalas ang pagkakatali ng aking apron. Hinayaan ko itong mahulog sa sahig. Ang basahang ginamit nila upang ipahiya ako ay naroon na ngayon sa kanilang mga paanan. Sa ilalim niyon, nakasuot ako ng isang simpleng itim na damit. Ngunit ang paraan ng pagtayo ko ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Hindi ko ito sinabi dahil gusto kong makita kung sino ang mananatili sa tabi ko kapag wala na akong maibibigay. Ang boses ko ay kalmado, ngunit bawat salita ay parang hampas ng alon sa pampang. Gusto kong malaman kung ang pagmamahal na ipinangako mo sa akin, Rafael, ay totoo o nakabase lamang sa kung ano ang silbi ko sa pamilya niyo. Humarap ako sa mga bisita na ngayon ay tila nakalimutan na ang kanilang mga pagkain at inumin. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na nagliliparan sa paligid. Sa inyong lahat na narito ngayong gabi, panimula ko, ang aking tingin ay naglalakbay sa bawat mukhang humamak sa akin kanina. Salamat sa pagdalo sa anibersaryo ng aking kumpanya. Ngunit ang pagdiriwang na ito ay may kaunting pagbabago. Attorney, basahin mo ang pangalawang dokumento. Inayos ni Attorney Santos ang kanyang salamin at binasa ang isang resolusyon mula sa Board of Directors. Simula sa gabing ito, si Ginang Clarissa Valderrama ay tinatanggal sa kanyang posisyon bilang Head of Foundation dahil sa napatunayang maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Isang malakas na singhapan ang narinig sa buong silid. Napasandal si Clarissa sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ano? Wala kayong ebidensya. Kasinungalingan yan. Mayroon kaming ebidensya, Clarissa. Sabi ko, habang kinuha ko ang isang remote control at pinindot ang button para sa dambuhalang screen sa likod ko. Biglang lumitaw sa screen ang mga bank transfers, ang mga pekeng resibo, at ang mga litrato ng mga luho na binili niya gamit ang pera ng mga batang may sakit. Ang bawat slide ay tila isang kuko na bumabaon sa kanyang kasinungalingan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang iba ay nagpapakita ng matinding pandidiri. Security! Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw ng may dambuhalang kapangyarihan. 4 na malalaking lalaki na nakauniforme ang agad na lumapit sa stage. Ang mga gwardyang kanina ay susunod sana sa utos ni Clarissa. Nakaladkarin ako ay nakatayo na ngayon sa aking likuran. Naghihintay ng aking hudyat. Ilabas ang mga taong hindi nararapat sa pagdiriwang na ito. Utos ko. Itinuro ko sina Clarissa at Doña Stella. At attorney, siguraduhin mong ang mga pulis ay naghihintay sa labas para sa formal na reklamo laban sa pandarambong. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. Sigaw ni Doña Stella. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang hinahawakan siya ng mga gwardya sa braso. Maria, ako ang nanay mo. Rafael, gawin mo ang isang bagay. Ngunit nanatiling nakatayo si Rafael. Nakatitig lamang sa akin habang ang kanyang sariling ina at kapatid ay kinakaladkad palayo sa gitna ng kahihiyan.
Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon ng lahat. Nang tuluyan na silang mailabas, humarap ako muli sa mikropono. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalayaang ngayon ko lamang naramdaman. Pasensya na sa abala, sabi ko sa mga panauhin. Isang matikas na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Ngunit ang Isla de Oro ay nasa ilalim na ngayon ng tunay na pamamahala. Magpatuloy kayo sa inyong hapunan. At Rafael, lumingon ako sa aking asawa na ngayon ay nag-iisang nakatayo sa gitna ng malawak na ballroom, tila isang aninong naiwan ng bagyo. Ang susi ng mansyon, iwan mo sa lamesa bago ka umalis bukas ng umaga. Iniwan ko ang mikropono at naglakad pababa ng entablado. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay tila isang pagtapos sa isang kabanata ng aking buhay. Ngunit habang naglalakad ako, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ang tagumpay ay matamis, ngunit bakit tila may bahagi ng puso ko na naiwan sa basag na kristal sa sahig? Ang malamig na hangin sa labas ng ballroom ay tila humahaplos sa aking mukha. Pilit na pinapakalma ang naglalagablab kong damdamin. Mula sa itaas ng malawak na hagdanan ng Isla de Oro, pinanood ko ang pagguho ng isang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Sa ibaba, nagkakagulo ang mga reporter. Ang mga kislap ng kanilang mga kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni na Doña Stella at Clarissa, habang pilit silang itinatulak ng mga security guard palabas ng hotel. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakaladkad niyo? Ang tili ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa buong lobby, puno ng desperasyon at hindi matanggap na katotohanan. Ngunit ang mga gwardyang dati ay yumuyuko sa bawat utos niya ay tila naging mga pader na bato. Walang naririnig, walang pakialam. Sa dulo ng hagdan, naghihintay ang dalawang sasakyan ng pulis. Ang asul at pulang ilaw ng mga ito ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa paligid. Nang makita kami ni Clarissa, bigla siyang tumigil sa pag-alagwa at tumingin sa akin ng may matinding puot. "Hayop ka, Maria! Akala mo ba mananalo ka? Babalik ako. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa impyerno." Sigaw niya habang pilit na isinasakay sa loob ng mobile. Nakita ko ang kinang ng kanyang mga mamahaling gintong pulseras na ngayon ay katabi na ng malamig na bakal ng posas. Ang kaibahan ng yaman at ng krimen ay nakapaskil sa kanyang mga kamay. Lumapit sa akin si Doña Stella. Ang kanyang ayos ay gulo-gulo na. Ang kanyang mamahaling gown ay may mga mantsa ng alak na natapon kanina. Wala na ang mapagmataas na ginang. Ang kaharap ko na lang ay isang matandang babaeng takot na takot. "Maria." Pabulong niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Maawa ka. Ako ang nanay mo, ang biyenan mo. Hindi mo ba naisip ang dangal ng pamilya? Isipin mo si Rafael. Isipin mo si Maya." Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang poot, kundi isang malalim na pagod. "Dangal, Mama?" Kinalimutan niyo ang salitang dangal noong tinawag niyo akong basahan. Kinalimutan niyo ang pamilya noong hinayaan niyong saktan ni Clarissa si Maya. Ang dangal ay hindi isinusuot na parang alahas, Mama. Ito ay nararamdaman sa bawat kilos na may katotohanan. Tumalikod ako bago ko pa makita ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang tunay na karma ay hindi lang ang pagkakulong. Ito ay ang katotohanang ang taong binalewala mo ay siya palang may hawak ng iyong kapalaran. Naglakad ako pabalik sa loob, malayo sa ingay ng media. Ang katahimikan ng hotel sa bahaging ito ay tila isang yakap. Dumiretso ako sa holding room sa likod ng stage, kung saan iniwan ko si Maya kasama ang kanyang yaya. Nang buksan ko ang pinto, agad na tumakbo sa akin ang aking anak. "Mama, bakit po sila nagsisigawan sa labas?" tanong niya.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Ibinaba ko ang aking muka sa kanyang maliliit na balikat at doon, sa gitna ng katahimikan ng silid, ay tuluyan na akong humikbi. Ang mga luhang ito ay hindi para sa pait, kundi para sa kalayaan. Ang bawat haplos ko sa kanyang buhok ay isang pangako na hinding-hindi na muling may mananakit sa kanya. Wala na anak, tapos na ang bagyo. Bulong ko sa kanya. Ito ang aking golden moment, ang mapagtanto na sa wakas, ligtas na ang aking anak. Lumabas kami ng hotel pagkalipas ng 1 oras. Ang mansyon ay tahimik nang dumating kami. Pagpasok ko sa aming kwarto, nakita ko si Rafael. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang maleta ay nakabukas at puno na ng kanyang mga damit. Hindi siya tumingin sa akin nang pumasok ako. Ang kanyang buong pagkatao ay tila lumiit. Tila isang anino na lang ng lalaking pinakasalan ko. 10 taon na ang nakalilipas. Aalis na ako. Ulit ni Rafael. Ang boses niya ay mahina. Tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na balon. Sa bawat damit na itinitiklop niya at inilalagay sa maleta, parang may bahagi ng aming nakaraan ang unti-unting nabubura. 10 taon ng pagsasama, 10 taon ng mga pangarap na akala ko ay binuo naming dalawa. Tumayo ako sa may pintuan, pinapanood ang bawat galaw niya. Ang bango ng kanyang paboritong pabango na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ay tila naging lason na ngayon sa aking pang-amoy. Bawat pag-ihip ng hangin mula sa aircon ay nagdadala ng alaala ng aming mga gabi rito. Mga gabing akala ko ay puno ng pagmamahal, ngunit puno pala ng pananahimik at pagtataksil sa aking pagkatao. Isabel, I'm so sorry, sabi niya. Sa wakas ay tumingin din siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha. Hindi ko alam na ganito pala kabigat ang mga lihim ni na Mama at Clarissa. Hindi ko alam na ganito kalalim ang sakit na idinulot ko sa'yo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi mo alam, Rafael? O pinili mo lang na huwag tumingin? Pinili mong maging bulag dahil mas madaling manahimik kaysa kalabanin ng pamilya mo. Pinili mong maging bingi sa bawat iyak ni Maya at sa bawat buntong hininga ko sa kusina. Lumapit siya sa akin, akmang hahawak sa aking kamay, ngunit agad akong umatras. Ang bawat pagdampi niya ay tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Wala akong dalang kahit ano na galing sa'yo, Isabel, sabi niya habang isinasara ang zipper ng kanyang maleta. Ang tunog ng pag-ipit ng bakal sa tela ay tila isang huling hatol sa aming relasyon. Ang lahat ng gamit dito, ang mga damit na ito lang ang mga pag-aari ko bago pa tayo ikasal. Ang kotse, ang relo, ang lahat, iniwan ko na sa baba. Inilabas niya ang kanyang wedding ring at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng aming bedside table. Ang kalansing ng ginto sa ibabaw ng marmol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Iyon ang aming golden moment, ang sandali ng huling pagbitaw. Nakita ko ang bakas ng singsing sa kanyang daliri, isang puting marka na magsisilbing paalala ng isang pangakong napako. Saan ka pupunta? Tanong ko, kahit na alam kong wala na akong pakialam. Hindi ko alam. Siguro sa isang maliit na paupahan. Kailangan kong simulan ang pagbabayad sa lahat ng kinuha ni na Mama sa kumpanya. Magtatrabaho ako, Isabel, hindi bilang CEO, kundi bilang isang ordinaryong tao. Gagamitin ko ang natitira kong dangal para kahit papaano ay makatingin pa ako ng diretso kay Maya balang araw. Naglakad siya palabas ng kwarto, dala ang kanyang nag-iisang maleta. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa bumaba siya ng hagdanan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig na kahoy ay tila isang mabagal na martsa ng pag-alis. Nang marinig ko ang pagbukas at pagsara ng malaking pinto ng mansyon, doon ko lang naramdaman ang tunay na bigat ng katahimikan. Mag-isa na ako. Ang malaking mansyong ito
na dati ay puno ng mapanait na salita at mga utos ay akin na. Pero sa gitna ng tagumpay ko, bakit tila may butas sa aking dibdib? Pumunta ako sa bintana at hinawi ang kurtina. Nakita ko ang sasakyan ni Rafael na dahan-dahang lumalabas ng gate. Ang pula ng taillights nito ay unti-unting naglaho sa dilim ng kalsada. Napatingin ako sa aking mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang amoy ng bawang. Wala na ang mantsa ng alak. Pero habang tinitingnan ko ang singsing na iniwan niya, isang tanong ang pumasok sa aking isip. Sapat na ba ang hustisya para mapunan ng 10 taon ng nawalang pagkatao? Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkakaresto kay Clarissa at ang pagpapatalsik sa pamilya Valderrama ay naging headline sa lahat ng pahayagan. Ang social media ay puno ng papuri para sa lihim na emperatriz. Pero sa gitna ng ingay, isang tawag mula kay Attorney Santos ang nagpabalik sa akin sa realidad. Madam Maria, may problema tayo. Ang boses niya ay seryoso. May isang dokumentong nakita sa personal na vault ni Clarissa. Hindi lang kumpanya ang ninakawan niya. May kaugnayan ito sa aksidenteng ikinamatay ng inyong biyenang lalaki. 10 taon na ang nakalilipas. Nanigas ang buong katawan ko. Ang boses ni Attorney Santos ay tila naging isang malayong ugong. Ang lihim ng nakaraan ay tila hindi pa tapos magparamdam. Ang tagumpay ay parang isang marangyang hapunan na kinakain mo ng mag-isa sa gitna ng isang napakalawak at napakatahimik na bulwagan. Masarap ang bawat putahe, nagkikinangan ang mga pilak na kubyertos, ngunit sa bawat pagnguya mo, ang tanging maririnig mo ay ang sarili mong paghinga. Nakatayo ako sa gitna ng sala ng mansyon, hawak ang isang baso ng mainit na tsa. Ang bango ng chamomile ay humahalo sa amoy ng bagong linis na sahig. Ang sahig na dati ay kailangan kong kuskusin hanggang sa mamula ang aking mga palad. Ngayon, may mga tauhan na akong gumagawa niyon. Wala na ang sigaw ni Doña Stella. Wala na ang matatalas na utos ni Clarissa. Ang mansyon ay malinis, maayos, at sa wakas ay akin na. Pero sa bawat sulok na tinitingnan ko, tila may mga anino ng nakaraan na pilit akong hinahabol. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang bagong uri ng ingay na hindi ko pa nakasanayan. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa opisina ni Attorney Santos. Ang gusali ay gawa sa salamin at asero, malamig at pormal. Pagpasok ko sa kanyang silid, agad niyang inilapag ang isang dilaw na envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang hudyat ng panibagong bagyo. Madam Maria, ito ang nakuha namin mula sa vault ni Clarissa. Simula ni Attorney Santos, ang kanyang boses ay seryoso at walang halong biro. Ito ay isang medical report mula sa doktor ng inyong biyenang lalaki, si Don Facundo, 1 linggo bago siya pumanaw. Dahan-dahan kong kinuha ang dokumento. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga teknikal na salita. Hindi ako doktor, pero malinaw ang nakasulat. Ang gamot na iniinom ni Don Facundo para sa kanyang puso ay pinalitan ng mga tableta na walang halaga, mga sugar pills. Sinadya nilang hindi ibigay ang tamang gamot. Ang boses ko ay halos pabulong na lang sa tindi ng gulat. Pinanood nilang manghina ang sarili nilang ama para lang makuha ang mana. Hindi lang yon, dagdag ni Attorney Santos habang may inilabas siyang isa pang papel. May pirma rito ni Clarissa at ng isang pekeng doktor. Ginamit nila ang pagkakataon na mahina na ang isip ni Don Facundo para baguhin ang ilang bahagi ng kanyang testamento. Pero dahil sa inyong pakikialam noon, hindi nila tuluyang nakuha ang kontrol sa Isla de Oro. Napaupo ako sa malambot na selyang katad. Naramdaman ko ang matinding hilo, si Don Facundo, ang tanging tao sa pamilyang ito na tumingin sa akin bilang isang tao at hindi bilang isang katulong. Ang lalaking naniwala sa aking talino,
at nag-iwan sa akin ng susi ng kanyang imperyo. Pinatay nila ang taong nagbigay sa kanila ng lahat. Ang galit na akala ko ay natapos na noong gabi ng gala ay muling nag-alab, mas matindi at mas mapait. Nasaan ang mga pulis? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Inihahanda na ang karagdagang demanda, madam. Hindi na lang ito pandarambong. Ito ay murder by omission. Paglabas ko ng opisina, hindi ako umuwi. Nagmaneho ako patungo sa isang bahagi ng lungsod na bihirang puntahan ng mga taong mayayaman. Isang construction site sa gilid ng isang abalang kalsada. Itinigil ko ang aking sasakyan sa malayo at pinanood ang mga manggagawa na may suot na orange na vest at dilaw na helmet. Doon ko siya nakita. Si Rafael. Nakauniforme siya ng pangkarpintero, ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at pawis. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat at baso ng wine ang hawak, ngayon ay bumubuhat ng mabibigat na semento. Nakita ko ang pagod sa kanyang bawat galaw. Nakita ko ang paghinto niya para uminom ng tubig mula sa isang plastik na bote habang nakaupo sa isang tumpok ng mga hollow blocks. Ito ang kanyang pagsisisi. Pinili niyang magtrabaho ng marangal para bayaran ang mga utang ng kanyang pamilya. Isang bahagi ng puso ko ang gustong bumaba at takbohin siya. Ngunit ang alaala ng kanyang pananahimik noon ay tila isang pader na humaharang sa akin. Huminga ako ng malalim at pinaandar ang sasakyan. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa pagpapatawad. Nang makabalik ako sa mansyon, dumiretso ako sa lumang silid-aklatan ni Don Facundo. Doon, sa gitna ng amoy ng mga lumang libro, hinanap ko ang kanyang paboritong Biblia. Naalala ko, lagi niya itong binabasa bago siya matulog. Habang binubuklat ko ang mga pahina, isang manipis na piraso ng papel ang nahulog mula sa gitna. Isang liham na sulat kamay. Para kay Maria Isabel, ang nakasulat sa labas. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Binuksan ko ang liham at binasa ang mga salitang tila nagmumula sa kabilang buhay. Bel, anak, alam kong pagdating ng araw na mababasa mo ito, marami ka ng pinagdaanan. Patawarin mo ako kung iniwan ko sa iyong mga balikat ang bigat ng pamilyang ito. Alam ko ang ginagawa ni Stella at Clarissa. Alam ko ang lason sa kanilang mga puso. Pero alam ko rin na ikaw ang tanging lunas. Huwag kang matakot na maging matapang, Bel. Pero tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magsimula muli ng may malinis na budhi. May isa pa akong lihim na hindi ko nasabi sa iyo tungkol sa iyong tunay na mga magulang. Nabitiwan ko ang liham. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa mga luha. Ang tunay kong mga magulang, akala ko ay ulila na ako simula bata. Sino ba talaga ako? At ano pa ang itinatago ng pamilyang ito? Mama, nasaan si Papa? Bakit? Bakit ang dilim? Ang boses ni Maya ay parang isang manipis na hibla ng sinulid na malapit ng maputol. Nakahiga siya sa gitna ng kanyang dambuhalang kama. Ang kanyang balat na dati ay kulay kape at masigla ay ngayon ay maputla at nagliliyab sa lagnat. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng hirap, isang tunog na nagpapaliit sa aking mundo hanggang sa maging kasing sikip ng isang dibdib na hindi makahinga. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Napakainit nito. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang paligid ng kwarto, ang mga mamahaling kurtina, ang mga imported na laruan, ang chandelier na nagkakahalaga ng milyon. Wala itong silbi. Ang lahat ng bilyon ko sa bangko ay hindi kayang palamigin ang noo ng aking anak. Ang lahat ng kapangyarihan ko ay walang kwenta laban sa isang simpleng sakit na dulot ng pangungulila. Narito lang si Mama, anak. Nandito lang ako. Bulong ko. Pilit na pinapatatag ang aking boses habang ang luha ko ay tahimik na bumabagsak sa kanyang kumot. Gusto ko si Papa. Mama, please. Tawagan mo si Papa.
Ang hiling na yon ay parang isang punyal na bumaon sa aking puso. Sa loob ng ilang linggo, pinilit kong burahin si Rafael sa aming buhay. Pinilit kong ipakita sa mundo na kaya ko. Pero sa harap ng paghihirap ng aking anak, ang aking pride ay tila isang pader na gawa sa buhangin na unti-unting tinatangay ng agos. Hindi na ako nag-isip. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng foreman sa construction site na pinuntahan ko noong nakaraang araw. Pagkalipas ng ilang ring, isang baritonong boses ang sumagot. Ang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng inis. Ngayon ay tila isang lifeline na kinakailangan ko. Rafael, si Maya, mataas ang lagnat niya. Hinahanap ka niya. Hindi na siya nagtanong. Narinig ko ang pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay sa kabilang linya. Marahil ay ang kanyang gamit sa trabaho, bago ang tawag ay naputol. Pagkalipas ng 30 minuto, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa sa pasilyo ng mansyon. Ang mga hakbang na yon ay hindi katulad ng mga hakbang ng mga tauhan ko na laging maingat at tahimik. Ang mga hakbang na ito ay mabibigat, nagmamadali, at puno ng takot. Bumukas ang pinto. Doon stood Rafael. Nakauniforme pa rin siya ng pang-construction. Ang kanyang polo ay basa ng pawis at may mga mantsa ng semento. Ang kanyang mga mukha ay may bakas ng uling at alikabok. Sa gitna ng aking malinis at marangyang mansyon, mukha siyang isang estranghero mula sa ibang mundo. Ngunit nang makita niya si Maya, ang lahat ng dumi sa kanyang katawan ay tila nawalan ng halaga. Maya, tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Lalapit sana siya, ngunit bigla siyang huminto. Tiningnan niya ang kanyang maruming kamay at ang puting-puting kama ng anak. Nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Ang kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng karangyaang dati ay sa kanya rin. Rafael, huwag mo nang isipin yan. Lapitan mo siya. Sabi ko, ang aking tinig ay mas malambot na kaysa sa inaasahan ko. Dali-dali siyang lumapit at lumuhod sa sahig sa tabi ng kama. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Maya. Tila natatakot na baka madumihan niya ang anak. Papa's here, baby. Nandito na si Papa. Huwag ka nang matakot. Sa isang himala, tila kumalma ang paghinga ni Maya. Ang kanyang mga mata na kanina ay nakapikit ng mahigpit ay dahan-dahang bumukas. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Papa, amoy semento ka po. Natawa ng bahagya si Rafael habang umiiyak. Pasensya na anak. Nagtatrabaho kasi si Papa para sa'yo. Para kapag magaling ka na, mabibili ko na ang paborito mong ice cream gamit ang sarili kong pawis. Ito ang aming golden moment. Isang sandali kung saan ang pera, ang paghihiganti, at ang galit ay natunaw sa init ng isang tunay na pagmamahal. Pinanood ko silang dalawa. Nakita ko ang isang bagong Rafael, hindi na ang CEO na sunod-sunuran sa ina, kundi isang lalaking handang magpakababa at magpakapagod para sa kanyang pamilya. Nanatili si Rafael sa tabi ni Maya hanggang sa bumaba ang lagnat nito at tuluyan ng makatulog ng mahimbing. Nang lumabas kami ng kwarto para mag-usap sa veranda, ang sikat ng buwan ay tumama sa kanyang pagod na mukha. Salamat, Isabel. Salamat sa pagtawag sa akin. Simula niya, hindi makatingin ng diretso. Alam kong wala akong karapatang narito, pero hindi ko kayang matiis ang anak ko. Nagtatrabaho ka talaga sa construction? Tanong ko, tinitingnan ang mga kalyo sa kanyang kamay. Tumango siya. Gusto kong maranasan ang hirap na dinanas mo noon, Isabel. Gusto kong malaman ang pakiramdam ng maging basahan sa paningin ng iba para maintindihan ko ang bawat sakit na idinulot ko sa iyo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Gusto ko lang patunayan na karapat-dapat akong maging tatay ni Maya. Kinuha ko ang liham ni Don Facundo mula sa aking bulsa at ipinakita sa kanya. May iniwan ang tatay mo tungkol sa pagkamatay niya at tungkol sa akin.
Nang mabasa ni Rafael ang tungkol sa pagpapalit ng gamot, nakita ko ang matinding galit at pandidiri sa kanyang mga mata. Sina Mama, pinatay nila si Papa? Paano nila nagawa yon? Hindi lang yon, Rafael. Ang sabi ng tatay mo sa huling bahagi ng liham, may lihim tungkol sa mga tunay kong magulang. May nabanggit siyang isang pangalan, Severino Imperial. Nabitawan ni Rafael ang papel. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Severino Imperial? Isabel. Siya ang nagtatag ng karibal na kumpanya ng Isla de Oro. Ang taong sinasabi ni Mama na sumira sa buhay ng pamilya namin bago ka pa dumating. Isang matinding kilabot ang gumapang sa aking likuran. Kung ang tatay ko ay isang imperial at ang pamilya Valderrama ay magkaaway ng mga imperial, bakit ako ipinakasal ni Don Facundo kay Rafael? Bago pa kami makapag-isip ng malalim, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig namin mula sa labas ng gate. Ngunit hindi ito para sa amin. Ang aming security guard ay tumakbo patungo sa amin, hingal na hingal. Madam, si Clarissa po. Nakatakas siya habang inililipat ng kulungan at may natanggap kaming ulat. Papunta siya rito. Ang takot na akala ko ay natapos na ay muling bumangon. Ang basag na kristal ay tila may mga piraso pa na hindi ko pa nalilinis at handa itong sumugat muli. Walang sayo, Maria. Lahat ng ito dapat ay sa akin. Ang boses ni Clarissa ay hindi na ang matinis na boses ng isang prinsesa. Ito ay gumaralgal, puno ng puot at baliw na desperasyon na umalingaw-ngaw mula sa madilim na pasilyo ng mansyon. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak sa bubong ay tila mga martilyo na nambubugbog sa aking kaba. Ang mansyon na dati ay simbolo ng aking tagumpay, ngayon ay tila naging isang malaking bitag. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng kwarto ni Maya, nakaharang ang aking katawan sa tanging pasukan. Sa likuran ko, naririnig ko ang mahinang ubo ng aking anak na kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa lagnat. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa sarili ko, kundi dahil sa takot para sa buhay na ipinagkatiwala sa akin. Isang matalim na liwanag mula sa kidlat ang tumama sa bintana at doon ko siya nakita. Si Clarissa, basang-basa ng ulan, ang kanyang mamahaling damit ay putika na at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha na parang mga itim na ahas. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng basag na bote ng alak, ang huling sandata ng isang taong wala nang mawawala. Clarissa, itigil mo na ito. Ang boses ni Rafa ay nanggaling sa aking gilid. Huminga ako ng malalim nang makita ko si Rafael na humakbang sa harap ko. Ang kanyang mga balikat ay malawak, ang kanyang tindig ay matatag. Wala na ang mamahaling tuksido. Suot niya ang maruming t-shirt ng isang kargador. Ngunit sa mga matang yon, nakita ko ang isang higanting handang makipaglaban. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay nakakuyom. Kuya, ipagtatanggol mo ang babaeng yan? Tumawa si Clarissa, isang tunog na mas masakit pa sa kulog. Siya ang sumira sa atin. Siya ang nagnakaw ng lahat. Dahil sa kanya nakulong si Mama. Dahil sa kanya, namumuhay ako sa dumi. Hindi siya ang sumira sa atin, Clarissa. Mahinahong sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kapatid. Tayo ang sumira sa sarili natin. Ang kasakiman niyo ni Mama, ang pumatay kay Papa. At ang kahinaan ko, ang nagpahintulot sa inyo na saktan ang kaisa-isang babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Sa isang iglap, sumugod si Clarissa. Ang basag na bote ay iwinasiwas niya ng may pumatay na layunin. Pipikit na sana ako sa takot, ngunit narinig ko ang tunog ng pagtama ng laman sa matigas na bagay. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Rafael. Sinalo niya ang braso ni Clarissa. Ang talim ng bote ay gumuhit sa braso ni Rafael, nag-iwan ng isang mahabang sugat, ngunit hindi siya natinag.
Hindi mo na sila muling masasaktan, bulong ni Rafael, gamit ang kanyang lakas na nakuha mula sa pagbubuhat ng semento sa construction site. Madali niyang naagaw ang bote at napin sa dingding ang nagwawalang si Clarissa. Ito ang iyang aming golden moment. Hindi ang mga bilyon ko sa bangko, kundi ang makita ang asawa ko na sa wakas ay nahanap ang kanyang gulugod para protektahan kami. Ang dugo na dumadaloy sa kanyang braso ay tila isang sakripisyo para sa lahat ng taong nanahimik siya. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sigaw ni Clarissa hanggang sa mawalan siya ng lakas at tuluyang mapaluhod sa sahig, umiiyak ng mapait. Ang kanyang pagkatao ay tuluyang gumuho kasabay ng pagdating ng mga pulis na kanina pa namin tinawagan. Nang mailabas na si Clarissa at muling bumalik ang katahimikan sa mansyon, dinala ko si Rafael sa sala para gamutin ang kanyang sugat. Habang maingat kong nililinis ang hiwa sa kanyang braso, ang bango ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng ulan sa kanyang balat. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng emosyon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-ibig. Dahil iyon ang dapat kong ginawa. 10 taon na ang nakalilipas, Isabel. Ang sugat na ito ay gagaling. Pero ang sugat na idinulot ko sa puso mo, iyon ang susubukan kong gamutin habang buhay. Sa gitna ng aming pag-uusap, lumapit si Attorney Santos. May hawak siyang isang lumang itim na kahon na nakuha raw mula sa mga gamit na iniwan ni Clarissa sa kanyang pagtakas. Madam Maria, Ginoong Rafael, ito ang kasagutan sa lihim ni Don Facundo, sabi ni Attorney. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay may isang gintong locket na may inisyal na SI at isang lumang dokumento ng adoption. Binasa ko ang nakasulat. Ang aking tunay na ama, si Severino Imperial, ay hindi kaaway ni Don Facundo. Sila ay matalik na magkaibigan. Ipinagkatiwala ako ni Severino kay Facundo bago siya mamatay sa isang plane crash dahil alam niyang may mga taong gustong pumatay sa kanya para makuha ang Imperial Empire. Ang kasal namin ni Rafael ay hindi isang aksidente. Ito ay plano ni Don Facundo para pag-isahin ang dalawang imperyo at protektahan ako mula sa sarili kong kamag-anak na nagnanais ng aking kayamanan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang lahat ng hirap ko, ang pagiging basahan ko sa bahay na ito ay bahagi ng isang mas malaking pagsubok para ihanda ako sa aking tunay na trono. Isabel, tawag ni Rafael, habang hinahawakan ng aking kamay. Hindi kita pinakasalan dahil sa kayamanan mo. Pinakasalan kita dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal at kung papayagan mo ako, gusto kong magsimula muli. Hindi bilang CEO at chairman, kundi bilang Rafael at Maria. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay tumitigil na at sa malayo, ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip. Ang gabi ng mga buwitre ay tapos na. May isang huling kailangan nating gawin. Sabi ko ng may determinasyon. Kailangan nating harapin si Doña Stella sa huling pagkakataon. Dagdam, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa sahig ng aming sala. Tila isang gintong kamay na nagbubura sa bawat bakas ng bagyong nagdaan kagabi. Sa labas, ang mga ibon ay nagsimulang umawit sa gitna ng mga basang dahon, isang himig ng panibagong simula. Ngunit bago ko tuluyang mayakap ang kapayapaang ito, alam kong may isang huling anino pa akong kailangang harapin. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit at lumang bahay sa labas ng lungsod. Malayo ito sa kintab ng marmol at lamig ng aircon ng mansyon. Ang amoy ng tuyong damo at alikabok ang sumalubong sa amin ni Rafael. Ito ang bahay na pag-aari ng pamilya ni Doña Stella bago sila yumaman. Ang lugar na pilit niyang kinalimutan at ikinahiya sa loob ng maraming dekada. Pagpasok namin, nakita ko siya. Nakaupo si Doña Stella sa isang lumang kahoy na upuan, nakatingin sa kawalan.
Wala na ang kanyang mga diamante. Ang kanyang buhok na laging maayos ay ngayon ay gulo-gulo at tila naging kasing puti ng abo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging para sa pag-utos, ay nanginginig habang nakahawak sa isang kupas na panyo. Narito na kami, Mama. Ang boses ni Rafael ay kalmado, walang halong galit, kundi isang malalim na pagtanggap. Dahan-dahang lumingon si Stella. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay panandaliang nagningning sa puot. Ngunit agad din itong napalitan ng takot. Narito ka na ba para pagtawanan ako, Maria? Para ipakita ang tagumpay mo sa basahang katulad ko? Naupo ako sa tapat niya. Nararamdaman ko ang gaspang ng upuan, ang init ng singaw ng lupa sa labas. Ito ang realidad na pilit niyang tinakasan. Hindi ako narito para manakit, Mama. Simula ko, ang aking boses ay malumanay ngunit matatag. Narito ako para ibalik sa inyo ang isang bagay na matagal nyo nang naiwala, ang inyong katotohanan. Ang lahat ng karangyaan na tinamasa ninyo ay galing sa pagtataksil sa kaibigan at pagpatay sa sarili ninyong asawa. Ang bawat sentimo na ginastos ninyo ay may bahid ng dugo ni Don Facundo. Napahikbi si Stella, isang tunog na parang isang tuyong sanga na nabali. Ginawa ko lang ang lahat para hindi tayo bumalik sa hirap. Ayaw ko nang maging mahirap, Rafael. Ayaw ko nang amuyin ang alikabok. Pero sa pagtakas mo sa alikabok, naging mas marumi ang kaluluwa mo, Ma. Sabi ni Rafael, lumuhod siya sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. Ito na ang huling pagkakataon mo. Inamin na ni Clarissa ang lahat. Ang tanging paraan para gumaan ang parusa mo ay ang pagsasabi ng buong katotohanan sa korte. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Pinanood ang mga bata na naglalaro sa kalsada. Simple lang ang buhay nila, walang mga bilyon. Pero ang kanilang mga tawa ay mas tunay pa sa anumang party na dinaluhan ko sa Isla de Oro. Tutulungan ko kayo, Mama. Sabi ko nang hindi lumingon. Hindi dahil sa kailangan ko, kundi dahil iyon ang turo sa akin ni Don Facundo. Ang magpatawad para sa sarili kong kapayapaan. Bibigyan ko kayo ng sapat na pondo para mabuhay ng maayos dito sa probinsya, malayo sa ingay ng media at sa tukso ng kapangyarihan. Pero hinding-hindi nyo na muling makikita si Maya. Hindi ko hahayaang mahawakan nyo ang puso ng aking anak, ng inyong mga lason. Ito ang aming golden moment ng paghihiwalay. Ang makita ang dating makapangyarihang reyna na ngayon ay isang matandang babaeng nagsisisi sa gitna ng kanyang mga pagkakamali. Iniwan namin siya roon, kasama ang kanyang mga alaala at ang pagkakataong maging tao muli sa gitna ng katahimikan. Paglabas namin, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking mga balikat. Ang hangin ay tila naging mas magaan. Sumakay kami sa sasakyan at bumalik sa mansyon. Ang mansyong ngayon ay tatawagin na naming tahanan. Pagkalipas ng ilang buwan, ang Isla de Oro at ang Imperial Empire ay tuluyan ng nagsama. Ngunit sa halip na maging isang malamig na korporasyon, ginawa ko itong isang pundasyon para sa mga taong nangangailangan. Ang Project Angel Wings ay muling nabuhay. Sa pagkakataong ito, ang bawat sentimo ay napupunta sa mga batang may sakit sa pangalan ni Don Facundo at Severino Imperial. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Rafael sa veranda, pinapanood si Maya na masayang naglalaro sa damuhan. Kasama ang aming aso, naramdaman ko ang init ng kamay ni Rafael na humawak sa akin. Ang kanyang mga kalyo ay naroon pa rin. Isang medalya ng kanyang pagsisikap na maging isang bagong tao. Ano ang iniisip mo, Isabel? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating natin. Sagot ko. Isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Mula sa pagiging katulong sa bahay na ito, hanggang sa pagiging reyna ng sarili kong buhay. Pero alam mo, Rafael,
Ang pinakamalaking kayamanan na nahanap ko ay hindi ang titulo o ang pera. Ano? Ang malaman na sa kabila ng lahat ng sakit, kaya pa rin nating magmahal nang walang bahid ng poot. Niyakap niya ako ng mahigpit habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa itaas ng aming imperyo. Wala na ang maskara, wala na ang mga lihim. Ang tanging natira ay ang dalawang pusong nahanap ang isa't isa sa gitna ng basag na kristal. At ngayon ay handa nang bumuo ng isang bukas na kasing ningning ng mga bituin. Ang aming kwento ay hindi natapos sa paghihiganti. Natapos ito sa paghilom. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagpapatumba sa iba, kundi ang pagtayo muli ng mas matatag, mas matapang, at mas puno ng pag-asa. 5 taon ang mabilis na lumipas na tila mga pahina ng isang makapal na libro na dahan-dahang binubuklat ng panahon. Nakatayo ako sa malawak na veranda ng aming bagong tahanan sa tabi ng dagat, kung saan ang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng alat ng dagat at bango ng mga sariwang sampagwita. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng isang marangyang kulay ginto sa buong paligid. Tila ang buong mundo ay nakikibahagi sa kapayapaang tinatamasa ko ngayon. Wala na ang puting apron, wala na ang amoy ng bawang na kumakapit sa aking mga balat. Ang mga kamay ko, na dati ay puno ng sugat at kalyo mula sa pagtatrabaho sa kusina ni Stella, ay maayos na ngayon. Ngunit kung titingnan ng mabuti, naroon pa rin ang maliliit na bakas, mga pilat na hindi ko nais ikubli. Ang mga ito ay hindi na mga marka ng kahihiyan. Ang mga ito ay mga medalyang nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging matatag. Mula sa malayo naririnig ko ang masayang tawa ng 2 bata. Si Maya, na ngayon ay isang matalino at masayang 10 taong gulang, ay hinahabol ang kanyang maliit na kapatid na si Gabriel sa mapuputing buhangin. Sa bawat takbo at tawa nila, nakikita ko ang bunga ng lahat ng aking ipinaglaban. Ang aking mga anak ay lalaking may alam sa halaga ng bawat sentimo, ngunit masigit ang halaga ng respeto sa kapwa. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, mahal. Naramdaman ko ang mainit na bisig ni Rafael na yumakap sa akin mula sa likuran. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, pinapakinggan ang matatag at payapang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya ang lalaking takot sa sariling anino. Ang Rafael na kasama ko ngayon ay ang katuwang ko sa pagpapatakbo ng Imperial Isla de Oro Foundation. Siya ang nangunguna sa pagtatayo ng mga paaralan para sa mga anak ng mga manggagawa, gamit ang parehong mga kamay na natutong humawak ng semento at martilyo noong panahong nagpapakababa siya para sa aming kapatawaran. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang buhay, Rafael. Bulong ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Ang kanyang wedding ring ay muling kumikinang sa kanyang daliri, isang simbolo ng pangakong muling binuo mula sa mga piraso ng basag na kristal. Kumusta na kaya sila? Tanong niya ng mahinahon. Alam ko ang tinutukoy niya. 1 buwan na ang nakalilipas nang bisitahin namin si Clarissa sa kumpanya. Hindi siya nakaupo sa isang opisina. Siya ang head chef ng aming staff canteen. Doon, sa gitna ng init ng kalan at ingay ng mga kawali, nahanap niya ang kanyang tunay na hilig. Natutunan niyang ang tunay na sarap ng pagkain ay wala sa presyo nito, kundi sa pagmamahal na ibinibigay mo sa mga taong pinaglilingkuran mo. Wala na ang kanyang pagmamataas, pinalitan na ito ng isang mapagkumbabang ngiti sa bawat empleyadong binibigyan niya ng pagkain. Si Doña Stella naman ay nananatili sa kanilang lumang bahay sa probinsya. Hindi na namin siya pinilit na bumalik sa lungsod. Ang bawat sulat na ipinapadala niya, na puno ng mga panalangin at paghingi ng tawad, ay sapat na para malaman naming ang katahimikan ng bukid ay dahan-dahang naglalaba sa dumi ng kanyang nakaraan. Ang aming imperyo ay hindi na lang tungkol sa mga gusali, hotel, o bilyon-bilyong halaga ng stock. Ang tunay naming imperyo ay ang pagmamahal na nakapaligid sa amin ngayon.
ang kakayahang bumangon mula sa pagkakaluhod, ang lakas na magpatawad sa mga taong sumugat sa atin, at ang karangalang mamuhay ng may malinis na budhi. Tumingin ako sa langit, kung saan ang mga unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Naalala ko ang lihim ni Don Facundo at ang pangalan ng aking tunay na ama, si Severino Imperial. Ngayon, dala ko ang kanilang mga pangalan ng may dangal. Hindi na ako ang basahan na itinatago sa kusina. Ako si Maria Isabel, ang reynang nahanap ang kanyang trono sa gitna ng pagpapakumbaba. Tara na sa loob, yakag ni Rafael. Nakahanda na ang hapunan, at sa pagkakataong ito, tayo ang maghahanda para sa mga bata. Ngumiti ako at tumango. Habang naglalakad kami papasok sa bahay, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa akin. Ang aming kwento ay maaaring nagsimula sa isang kusok-kep ng sakit at pagtataksil, ngunit nagtatapos ito sa isang matamis at walang hanggang paghilom. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi ang gintong nasa bulsa, kundi ang gintong nasa loob ng ating mga puso. Ang bawat sugat ay nagiging bahagi ng ating kagandahan, at ang bawat luha ay nagiging ulan na nagpapatubo sa mga binhi ng ating bagong pag-asa. Ako si Maria Isabel, at ito ang aking tagumpay, isang imperyong itinayo, hindi sa bato, kundi sa pag-ibig.